Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang maray na aga po sa Indokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado lokal. Tissue culture planting material sa ipinagtaukan na Tissue Culture Laboratory kan Department of Agriculture sa Kabikulan. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Abang kan serye ng training gikan sa Department of Agriculture Bicol sa sarong dating NARS igwa ng unyana ni sarong organic farm duman digdi sa Kabikulan. PNP sa Bicol nakaalerto ng unyana sa panahon ka na burukasan ni na klase sa aldaw ka na Lunes sa masunod na simana. DSWD nagkaigwa ni na pagtao kana sa indang kas assistance sa manlain-lain na mga lugar digdi sa laog kan Naga pati naman probinsya kan Camarines Sur. Amayo pa kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Mga makukusog na bagyo pwedeng agi asin na magtama sa laog kan Bicol Region sa uring quarter kan taon na presente. Opisina kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nagkumpirmar kana nangyaring piskil dyan sa Danau kan Buhi, Camarines Sur. Congressman Elry Villafuerte nagkumpirmar na magkakaigwa ka na pagpapatindog kan Kadiwa Center digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan sa kumpirmasyon man kan sekretaryo kan departamento kan agrikultura kan Sinda ana magkaigwanin pag-uurulay kan nakalis na aldaw. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang liwat, maray na aga po ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos na pinakahanap ngunyan kan mga autoridad dyan sa Banuan kan Kalabanga, Camarines Sur. Asin man kan mga pamilya kani ada sarong para sira o lalaki na sinasabi nga nalunod dyan sa Banuan kan Kalabanga, Camarines Sur. Kasod ma nina magumagahuna. Basado sa impormasyon na anasambit na nga para sira, anda nagalubto subuot sa parte mismo. Kanda kadagatan na sakop kan San Miguel Bay, dyan sa parte mismo kanda Banwaan kan Kalabanga, Camarines Sur, kasudang magumagaw na. Alagad, ini anda dai na subuot na iling pa, sagkod sa mga oras na ini asin pinagtutubudan na ini anda subuot na lamus anda nasambit na nga persona pinagsasabi nga nalunod iyo Sir Romil Agudong onsain ini tagaduman sa barangay kan Bunot Santa Rosa Zone 4 kanda Banwaan kanda Kalabanga, Camarines Sur.
Iniyo ana sinasabing nga nagalubto dyan sa parte mismo kana kadagatan na sakop kana San Miguel Bay bandang alas 12 nin mag-umagaon kana Sudma kung sa ida digdiya ana nasambit na nga persona ana dain na nakahawas asin sagkod ngunyan padagos pang pinakahanap kana mga miyembros kan PNP ang grupo kana rescuer kana banwaan kan Kalabanga Camarines Sur ang Philippine National Police asin man ang Maritime Police nagtatarabang-tabang na kaibanan ansin ng pamilya sa paghanap kana nasambit ng persona ang pamilya kana biktimang si Romil Agudong ang nangangapudan sa mga pagtaraid na barangay kada San Miguel Bay na kun igwasubot nin mailing na naglalataw-lataw na persona paki paabot man sa saindang pamilya o kundaiman sa pinakaraning barangay official asin sa mga autoridad tangani man na mabidbiran kunini iyo ang nawawarang parasira na si Romil Agudong. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pa kita sa lado lokal. Pinagkapayag ni Rosie na obligasyon na anseryi ka na pagkakaiguanin na training gikan sa parte kan Department of Agriculture DE Bicol sa pagiman kan Agricultural Training Institute o ATI ang naging dalan para man na digdi sa iya mismo nga baybayon ang pagiging sarong para uma mayo subot siyang hilig sa pagtanom apwera ka na mga burak mayo man siyang aram sa parte mismo ka na pagtanom ni na mga crops sa parte mismo kanwa ninhuli ta saro siyang narsa sa iyang propesyon sa tabang kan Departamento kan Agrikultura na kanood subot siya sa pag-atama ni na mga panamnon kaya na isulong kani ang sarong organic farming ang Department of Agriculture nagtao kan pinagaapod na women empowerment sa iyang pagpasiring sa iya mismo nga pagtatanom kana manlain-lain ang mga produkto anda pagkakaigo ng mga training kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan ang sinabayan kanikan pinagaapod na devotional prayers asin na pinag-ingkaminaraan sa iyang pamilya natabangan siya sa bagong buhay nasa iya mismo nga piga tutumbok sa paagiban kan pinagaapod na organic farming sangunyan si obligasyon na dating sarong narsa aigwana ngunyanin propiedad iyo a Joros Farm na makukuha sa Purok 5 barangay ka na tinampo sa Ligao City taon na 2012 kan punan kaning i-develop ang 1.8 hektaryas na kadagaan sa likod kan sa indang harong asin an sa indang pig tatawanin doon iyo ang pagkakaigwa din accredited kan ati bilang learning site for agriculture o ang pinagaapod na LSA accredited man sinda bilang sarong farm school asin assessment center kan TISDA. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Manlain-lain na serbisyo tampok sa bayanihan dyan sa barangay kan Tinangis. Boyet Paderes sa detalye. Bigruso kan mga taoan bayanihan sa barangay na ginibo sa Tinangis, Pilik, Camarines Sur kung saan naabil kan mga ini ang serbisyo kan manlayan na serbisyo ng darakan lambang government agencies na nagpartisipar arong kan PhilHealth, Technical Education and Skills Development Authority, COMELEC, Philippine Statistics Authority, Department of Agriculture, Philippine Information Authority, KBPS, asin kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Amay pasana, nakapirila na sa information table kami lambang ayon sa anhali sa manibayabang barangay. Sigon kay Army Major Frank Roldan, Public Information Officer kan Philippine Army, sinabi kaning nabilog ang programa huli sa pagtarabangan kan lambang saro, ali sa lambit ng mga ahensya kan gobyerno, asin nambit ng okasyon, igwang libreng tuli, medical check-up, asin iba pang serbisyo medikal, ang itilao kan mga soldados kan 9th Infantry Division. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga parasira, halawig na panauna na matios o mamamatian na ang pagtios sa ng yaon pa ang duros habagat. Bus o kay Sminda sa detalye. Mamundong pinagabareta ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga parasira na halawig subot na pagatiusan mamamatian ning huliman sa halawig na duros habagat na kunsain ang kadagatan at interong balik kung kaya pinagbabawal ang pagpasiring sa lawod o pagsira ning huli naman sa delikado sa partikan ang mga parasira. Katakod ka na nasampitan ng problema kan mga parasira, naghagad na subot nin ayuda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa opisina kan DSWD na maayudahan na pansamantala ang mga parasira ning huli sa labi-labing pagtios na namamatian na halos magduduwang simana na subot ang mga parasira din nakakalawod ning huli naman na sa balik ang dagat ning huli sa turos habagat. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga nangganang 4-piece video documentary contest kan DSWD sa Bicol ipinaluwas na Pamilya Astebe kan Banwan Kanabua. Nag first place Daryl Banya sa detalye. Iwas na kan DSWD Bicol ang tulong mga dokumentaryo na nangganan sa Indang Pantawid Dokyo. Inisarong 4-piece video documentary contest na kung saan nakuha ang first place kan dokumentaryong Tahi, ang kwentong tagumpay kan Pamilya Astebe kan La Purísima Nabwa, Camarines Sur na may nakuha ang 89.11%. Nag-ikaduwa ang kwento ng pag-asa sa pagtatapos sa programa gikan ini sa Banwaan Kandait, Camarines Norte na may score na 83.33%. Asin nakuha man ang ikatulong pwesto kan Banwaan Nindonsol, Sorsogon na sa indang dokumentaryong may titulong Ang Pangaturugan ni Marcel Opiana na nakaguno nin 83.32%. Anaon ng bita ng mga dokumentaryo, nagre-representar sa pagsakripisyo, asin man ipinapahiling mandigdi ang triyumpo kan mga miyembro kan Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4-piece sa Pilog na Rion Bicol. Katakot ka ini nakatalaan gibuhon sa maabot na September 12, 2024, duman sa siyudad ni Legazpi sa Albay, ang pagkaunin award sa mga nanggarana. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigpahayag ngunyan kan da pag-asa, ada padagos na pagbulos kan oran bunga naman kan pigapod na habagat orog na dumanda sa mga lugar na sakop kan pinagapod na northwest kan na bagyo sa mga bulan kan Hunyo, Hulyo, Agosto abot nang sa bulan kan Septyembre uli man kan habagat nakakamati ninda regular na makusog na pagbulos kan oran na naresulta kan mga baha kabalinaan plus flood dyan kabali naman ang lugar kan Bicol Region sa bulan nin Septyembre o bulan kan Oktobre, Nobyembre asin Disyembre o ang pinagaapod na last quarter kan taon yao naman ang pinagaapod na is portion kan Pilipinas. Kaya ang mga bulan na iyan kan last quarter kan taon ana bulan kan Oktobre, Nobyembre asin Disyembre digdi minaagi ana mga bagyo sa parte kan Kabikulan asin ani badyan na pwedeng apudo na super typhoon kung sain minalandpol target ang Bicol Region. Uya si Rota Magala kanda Pag-asa, Legazpi City. Opo, sir. Kasi nasa habagat season kita southwest. So, common po ini na pagdaon na ang bagyo, hindi sa northeast talaga nagdadara ng pag-uran. Maging sa to, sir, pagdadara siya ng pag-uran, gawa ng hahatak niya ang habagat. Sa mga bulan na ini, July, August, hanggang pag-abot kaya ning October, November, December, digdi na siya sa may east ang bagyo. So, kaya usually, pag last quarter, either sa tuya na agi ang bagyo, harani sa to or na landfall. Last quarter.
Partiyan ka na mga pahayag ni Ruta Magalakan Pag-asa Legazpi City. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pig kumpirmar kan opisina kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa Bicol ang pagkakaigwa kan pinagapod na piskil sa danaw kan Buhi Camarines. Ang pinakamayor na rason kan pagkagadan kan mga sira sa danaw kan Buhi, iyo ang pagbaba kan oxygen kan tubig asin pagbaba man kan pigapod na ammonia level. Ang rason man kini, iyo ang pagbaba kan na dakol na mga tubig orog na ngunyan na panahon kan tag-ora na pigapod na aquiling. Huli kan na gabat kini na duminalihig sa parte mismo kan na buhilik nagtaas man ang pinagaapod na surface kaya nagkaigwa kan kakulanganin oxygen. Iribasado man sa pag-aadal na pinaghibukan sa indang mga technical team na nagduman mismo sa lugar kan buhilik. Yan para man gibon ang pinagaapod na water analysis. Uya si Direktor Ariel Pio Kento kan BIPAR Bicol. Ini pong sitwasyon tangon niya gigi sa Lake Buhi. Ini pong sa muyang ahensya sa as technical na agency kan sa tuwing gobyerno na nag-assist man sa mga lugar na araw po kaya ng may mga incident. Ang nagkagawa po kami ng findings na nagpadara po kami ng duman kan sa muyang technical na tao para hilingon po itong nakabot sa muyang information na iwaning fish kills. So po igawa po talaga ng araw kaya itong insidente na ang naging inot-ninot na dahilan kung paano pa nagkagaragan sa mga sira ay siyempre nagbaba itong oxygen kan tubig saka naglangkaw itong ammonia level. Ang naging dahilan po kay itong pagbaba kang dakol na tubig, particularly ining ng panahon tangon niya na mauran na inapod ng upwelling. So magabat yan, nagdalagay niyan dyan sa lake, nagitaas po itong surface, nagkaigwaning kakulangan ng oxygen at saka nag-emit din itong ammonia na nasa iraron. So ito po ang pinaka-basic. Resulta po yan kung sa muyang nagpadara po kami dumaning technical para mag-conduct ng water analysis. So igwa kita ng mga laboratory findings na halangkaw talaga po na maray so chance na magkaigwaning araw po kay itong insidente ng fish kill. Ito po mismong oxygen sa tubig sa baba ng maray at saka itong ammonia na naiinit hali duman sa iraron ay halangkaw na po. Si Direktor Ariel Pio Kento kanda BIPAR sa exclusive interview kan 91.9 BBS FM Naga. Poon kan magresponde ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR sa piskil dyan sa Buhilik kana nakalihis na aldaw kan Martes sa saindang record o minabutulo sa 5 tons kana mga gadan na sira ana saindang na-record. Alagad kasudma, ini ang nadagdagan pa asin uminabot na sa 7 tons. Ana nako ang mga gadan na sira sa Danaw Kanbuhi. Sa ibong nalado, ngani na dai na maapiktaran ang iba pang mga sira. Nagkaigwanin amay na pagharbis o emergency harvest kan mga sira ang mga may sadirinin fish cage sa Buhilik. Yan nganing maisalbar pa ang iba pang mga sira. Uya si Direktor Ariel Pio Kento kan BIPAR Bicol. Po kang pagpunto kay itong nakaabot sa mo yung information na tigpapaabot sa pakikipag sa lokal na gobyerno, nagpo ito sa 5 tons ngunyan garo nagsasakat siya hanggang 7 tons. Hanggang kasuhapon po itong samuyang monitoring demand. So kung igwa po kaya ning araw kaya na incident, nagkakaigwa ning itong iba na possibly na tatamaan kay itong araw kaya itong klaseng parametro ng tubig, nagkakaigwa ning emergency harvest. Itong talagang dahil na kaya, so yun na po ito, so naapektuhan kaya itong fish kill. Tabiglaan kaya na maray so makusog na maray so uran, so ito po ang naging cause. Dakol po, may mga lugar sa Lake Buhi, particularly itong mga barangays na yaon duman itong mga cages na piga-atamaan na tilapia. So ito po ang direktang naapektuhan. Si Direktor Ariel Pio Kento kan BIPAR Bicol sa exclusive interview kan 91.9 BBS FM Naga. Sa iba pang detalles kan mga parata sa lado lokal, PRC Mobile Service gigibuhon ngunya na aldaw dyan sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye.
bilang parte kan padagos na pagtuon din ng serbisyo publiko kan lokal na gobyerno sa Baduan kan Pasakaw, Camarines Sur sa kabag kan Estadong Universidad na nag-operar sa Baduan kan Pasakaw gigibuhon kunya na aldaw sa Gonzaga ando ang aldaw na PRC Mobile Services na igwa ni na titulong Advancing Careers through Convenient and Efficient Support of PRC Mobile Services. Mapapangan sa nasabit ng okasyon sa duang aldaw na ni iyo ang filing for licensure examination for professional teachers, renewal of PRC IDs, issuance of certificates maging ang authentication. Asin gigibuhon man ngunya na aldaw iyo ang pre-orientation seminar for professional teachers na matik kan licensure examination for teacher. Gigibuhon man na saga iyo ang PRC Mobile Services kung sa si mga professionals sa Baduan kan Pasakaw maging sa pagtaraid na banuan na pwedeng makapag-renew kan sa indang mga professional license ID. Ang okasyon pupunan at siya na alas 10 ni na aga kung sa iga alauman na mataok kan sa iyang opening remarks iyo si Ma'am Christine Mayer Gaspi, ang campus administrator kang si Wisyo Pasakaw, asin ang mensahe ni Alcalde George Benga pagkatapos ang mga taga-PRC na maarabot na sa nasambit ng okasyon. Iniimbitaran ka lokal na gobyerno maging kang si Wisyo Pasakaw ang mga professional sa Banuan kan Pasakaw na magtasiring sa sendang campus tanganing pakinabangan ang duang aldaw na PRC Mobile Services. Para sa serbisyo publiko si Mike Rabito. Basta Barata, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibabang detalyes kan mga bareta, ang gobyerno nasyonal iyo na ang nakikiulay sa mga parauma na may sadirin indaga sa gigibo na expansion kan runway sa Pili Airport. Ini para banda madagos na ana nasambit ng proyekto. Mantang ang gobyerno probinsyal minatabang tangani man na mag-asenso ana banwaan kan Pili Camarines Sur kinakaipuan digdi ana aeropuerto o airport. Huli anda dakul na mga turista an minaabot sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Kung an ibang probinsya sa Kabikulan gustong magkaigwanin airport arugman kan Sorsogon dait sa probinsya kan Camarines Norte, ang Camarines Sur, ang problema iyo ang mga pinagaapod na mga bandido na padagos na kinukontra o minakontra kan airport. Alagad, daiman mapundoan na probinsya sa pagtulod na magkaigwanin airport modernization dyan sa banwaan kan Pili Camarines Sur. O yan pahayag ni Congressman El Villafuerte kan 2nd District Camarines Sur. Ngayon kasi nasa korte po ang kaso kung paano po babayaran at kurano ang mga apektadong owners. Pero kung titiisin mo naman, karamihan ng mga nagrereklamo, hindi naman sila landowner. Karamihan po ay lang po sila nakikigamit ng lupa na kinakausap naman rin ng gobyerno. Ngayon po ang nakikiusap na po ay national government, dahil national government project yan. But kami tumutulong lang dahil kami naniniwala na para umasenso ang bayan ng Pili, ang probinsya ng Camarines Sur, kailangan ng airport. Kasi sipin mo sa ibang lugar na mayroon ng mga airport, ang Dait tumutulak ang airport, ang Sorsogon gusto rin magka-airport. Samantala ang pinakamaraming turista, pinakamaraming negosyo, pinakamaraming pasahero sa Camsur. Ang pagkakaiba lang, dun sa mga lugar na yon, gusto nila ng airport. Tayo gusto rin. Ang problema, yung mga maiingay, panggulo, mga bandito sa Camsur na tinatawag ko, yan ang mga nagkokontra. Pero hindi tayo hinto. Hindi tayo magpapapigil sa mga bandito at mga maraot ng kaisipan. Basta kami, tuloy-tuloy lang yan. Nakakalungkot lang, nade-delay, di ba? Nade-delay yung proyekto. Arog dyan sa Camsur Expressway, saka sa ibang lugar, lalagay ka ng highway, yung iba naman dyan, kakaso, right of way, ganyan. So, naantala yung mga proyekto. Pero, tuloy-tuloy po yan. So, hopefully, before 2028 yan. Kasi kung tutuusin mo, pag sinabi ng korting go signal yan, na 2 taon lang yan. So, kung tutuusin mo, 2026, 2027, pwede na rin po yan. Si Congressman El Villafuerte na 2nd District na Camarines Sur. Mientras tanto, ipinaabot personal ni Congressman El Villafuerte ana nagkaparang mga problema na pinagsasapo kan Departamento kan Edukasyon na kung kaya apektado ang kalidad kan na edukasyon digdi sa Pilipinas.
Kanda nagtalikod na aldaw kan Miyerkules, nagkaigwa nin urulay sinda Secretary Id Angara kan Departamento kan Edukasyon. Asin man si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Sinabi ni Villafuerte, ang mga rason kung tano taapektado ang edukasyon sa Pilipinas. Ang mga rason na ini, iyo ang minasunod na mga problema. Inot ang kakulangan kan mga pasilidad, kulang ang classroom, kulang ang teaching supply, kulang ang mga maestra. Asin ani katulong rason na naglalaog sa eskwela ang mga aki na gutom. Pera lang sa mga nahiling na mga rasones ni Congressman Elry Villafuerte na sa iyang ipinaabot kay DepEd Secretary Id Angara kan sinda magkaulay kan Miyerkules. Uya si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. At ako po, member ng Commission on Appointment. Hindi lang po tayong ordinaryong congressman, majority leader po tayo ng Commission on Appointment. May bago pong na-appoint na DepEd Secretary, si dating Senador Sani Angara, amigo naman natin yan. Kausap ko po siya kahapon kung titignan nyo yung Facebook story ko, ay kahapon kausap namin siya over lunch. 2 oras po kami nag-usap kasama ang members ng Commission on Appointments. Unang-unang tinakil natin dyan sa yung pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa, yung sitwasyon ng mga bata, sitwasyon ng mga teacher. At ako ni-raise ko, simple lang naman yan kaya naapektuhan ang kalidad ng edukasyon. Unang-una, kulang ang facilities ng DepEd, kulang classroom, kulang ang mga teaching supplies. Then pangalawa, marami na pong nabukas na elementary high school, kulang ng teacher. Then pangatlo, isa sa mga rason na pagbaba ng kalidad ng edukasyon, pumapasok ang bata, gutom. Sino ba naman ang makakapag-aral ng mabuti kung ang bata gutom? Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Mientras tanto, pinagpahig ni Congressman Elry Villafuerte na kinakaipuan dagos-dagos ang feeding program sa lado kan elementarya. Kung sa inda si Villafuerte iyo ang utor kanasambit ng lay. Hagad man kani anda parte mismo kan serbisyo asin ki Secretary Angara na dapat asikasuon ang mga benepisyo kan mga maestra. Ninulit ko na mayo ang mga maestra, mayo nin matukdo sa mga kaakian, kaya asikasuon na madagdagan ang mga benepisyo kan mga maestra segunda ki Congressman Elry. Pigkumpirmar ni Villafuerte na sinabi sa iya ni Angara na ang 5,000 pesos na teaching allowance na iyo an author si Congressman Elry Villafuerte, an increase na ini ada maitatauna asin maipapaluwas na ni Secretary Angara para sa school year 2024-2025. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Yung batas na pinasa natin, yung feeding program sa school, sa elementary, sabi ko nga dapat palakasin, dagdagan ng pondo yan. Then pang-apat, yung anong tawag dito, school building, teacher supply, yung mga kapakanan ng teachers, no, tuloy-tuloy dapat ayusin ang benefits ng teacher dahil kung wala sila po ay wala pong magtuturo sa ating mga bata. So, marami naman pong batas na napasa na. In fact, yung salary grade ng certain sa teaching personnel na taas na. Si Secretary Angara ngayon nag-announce na yung 5,000 teaching supply allowance ay i-release yan as soon as possible. Ano po yan, kasama po yan dun sa kabalikat sa Pagtuturo Act na magbibigay ng 10,000 teaching supply allowance po next school year. Mag-uumpisa muna 5,000 this year. So ano yan, aprobado na po yan, batas na po yan. So yan po ang dapat gawin po ng incoming or newly appointed Secretary of DepEd, no. So positibo naman, magaling naman ang ating na-appoint na Senador Sani, naintindihan niya yan. Naging congressman, senador, nahawakan po niya yan, alam niya po ang mga problema. So kailangan lang suportahan natin siya, aksyonan yan. So sa part ng education sector, palagay ko nasa tamang tamang kalagayan ngayon under Secretary Sani Angara.
Si Congressman Elry Villafuerte kan na 2nd District kan Camarines Sur na grabe ang pagpadangat sa mga paratukdo asin padagos na isinusulong na dapat dagdagan nin mga benepisyo ang mga paratukdo sa enterong Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, bilang presidente kan National Unity Party na igwa kan na pinakadakulang bilang o dakulang bilang kan mayoriya sa laog kan Kongreso na igwa ng 45 mga congressman an miyembros kani ipinagpahayag kani na an NUP 100% anda suporta sa mga priority measure na itinutulod niya ni President Bongbong Marcos Jr. Pigtawan doon ni Congressman Elry Villafuerte nakakampi kan mga teachers ang pamilya Villafuerte sa paghagad nin solusyon sa mga problema asin benepisyo kan mga paratukdo o teachers. Uyan party pa kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Sa katanungan mo, kami sa NUP ay 100% po ang pagsuporta sa priority measures na sinusulong ng ating Pangulo. Dahil second biggest party tayo ang NUP. Isipin mo yan, 45 agad ang boto. Malaking bagay po. Ang pagkaintindi ko dyan, pag retire ka siguro meron ka pag nag-retire ka, automatic yung retirement mo based on the second level, no? So, hindi teacher 1. So, maganda po yung in-announce ng Pangulo at kami sa Kongreso, susuportahan po namin yan. Rest assured po sa mga teacher nagdadangog ay actionan po natin yan at kakampi po nyo ang pamilya Villafuerte, ang National Unity Party bilang presidente po ay kakampi nyo po kami dyan. Si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur kontra ang pamilya Villafuerte sa pagpapatindog kan na operasyon kan na pugo asin iba pang klase kan illegal. Ini sa tao man kan mga report na nakaabot ki Congressman Elry Villafuerte na dakul ang mga gustong mag-operar kan pugo sa laog kan Camarines Sur. Ninhuli tabo kani ang pamilya Villafuerte ginigibo kan iba na mga kalaban ninda sa politika ada pagkakaigwa ni na tsansa na idagos ang plano kan operasyon kan pugo. Ninuli kan pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na iban ang pugo kaya nawaranda nin paglaom o pag-asa ang mga kalaban sa politika kan pamilya Villafuerte na kung sain iyo ang nagtutulak na magbugtak kan operasyon kan pugo sa Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Well, alam naman marami rin kaming report na maraming gusto magtayo ng pogo dito, maraming matagal na yan Siyempre kami, ang aming pamilya, hindi kami payag dyan. Siyempre, pag alam ng mga iba dyan na hindi kami payag, ang isa sa mga gusto nilang gawin, kalabanin kami. Dahil pag tingin nila, pag kinalaban nila kami, baka sakaling magkaroon sila ng tsansa. Ngayon, pinana ng presidente ang Pogo. Ang Pogo kasi may illegal, halo-halo yan. So pati yung legal, illegal na nag-activity, ban na yan. So nawala na ng pag-asa sigurado yung mga kalaban namin sa politika na gumawa ng mag-isip ng magtayo dito sa Kamsur. So nakikita natin yung mga sinasabi ng financer, wala na, unti-unti nang mawawala yan kasi yan naman talaga ang objective nila Pero hindi lang naman po objective ng mga kalaban namin na may financer daw Gusto nila lumaganap ang illegal gambling, illegal drugs. Ardiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Maski 5 centavos mayo ni naitao na remittance anda PCSO sa Camarines Sur kan 2023 sa share ka na STL na dapat igwa ang probinsya kan Camarines Sur maski kan Enero sagud ng Hunyo 2024 ngunya na taon mayo man ni na itaw ang PCSO ang STL at tulong bisis na pinagbubula sa sarong aldaw asin nagkakaigwanin sobra sa 2 milyones pesos ana nakukuha nga koleksyon kani sa sarong aldaw na paggugo. Ginagamit pa ginagamit pa ang mga aki sa pagpapataya kung saan nararaot asin nadadanyaran ang sindang moralidad. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte. Pag hindi ka nagre-remit sa mga munisipyo, sa probinsya ng tama, ang nangyayari po ngayon, isipin mo, 2023, ni 5, walang na-remit ang PCSO.
sa STL na share na dapat meron sa probinsya ng Camarines Sur, nakita. Tapos January to June, ni 5 wala rin. Samantalang alam naman natin, 3 beses nagpobola yan, milyon ng ingreso. Ni 5 walang nare-remit. Ano nangyayari? Di illegal po yan. So yan po, siguro hindi lang natin napapag-usapan, pero pinaglalaban po natin yan dahil kawawa naman yung mga bata nasisira po sa kanilang sa kanilang moralidad. Mali po yan. Pag ini-encourage mo magsugal yung mga bata, baka sunod yan magdroga na yan. Sino mga nagpapasimuno niyan? Siguro alam na natin kung sino yung mga yan. Impwelto dyan yung mga kalaban namin sa politika. Si Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Ang bugon, asin putikon si Fermin Mabulo. Ini ada tinawan doon na asin digdiya pahayag ni Gobernador o ni Congressman Elre Villafuerte. Ini sa tao man kan mga pahayag ni Babulo na digdiya nakakaresibi subuot nin 50,000 pesos kada bulan ang mga huwes sa laog kan Kapitolyo Provincial asin kun ano ada dinidikta sinusunod. Malinaw na subuot nakahambugan asin puti kun si Mabulo. Ninhuli ta mayo manda ang katotohanan ang mga sinasabi kani. Bako lang ang mga Villafuerte ang kinalaban ni Mabulo. Dinamay pa kani ang mga huwes sa laog kan Camarines Sur na yaon dyan sa Kapitolyo Provincial. Sangunyan, nagpipreparar na nin kaso ang grupo ni Congressman Elre Villafuerte laban sa subuot hambugon na si Fermin Mabulo. Uya si Congressman Elre Villafuerte. Una-una, yung pagsabi niya na yan, sino kasi nungalingan yan. Then pangalawa, hindi naman yun yung isa lang yun. Sabi niya, nakakatanggap raw ng 50,000 a month. At kung ano raw yung idikta, sinusunod. Yun ang issue. Maling-mali yan Kasi unang-una, talagang yan, malinaw yan sa kaso. Pag kinasuhan yan, malamang makulong na yan. Kasi unang-una, akusuhan mo ang mga honorableng member ng judicial system na ganyan na hindi totoo, kasinungalingan. Akala niya hindi lalabas, naghahambog siya sa tao kasi natalo yung bata niya sa kaso na kapitan na malinaw naman. Ang nadaya nga si Kapitan Tarosa. Kaya nga nag-eleksyon na sabi ng nagbilangan, hindi siya nanalo ng ilang boto, inacceptar niya yun. Kaya nga nag-file siya sa korte. Tama hindi? No, opo. Sabi ng korte, nagbilangan, inanalyze. Ang nanalo na si Santa Rosa, di siya ang nadaya, dapat si Santa Rosa nga ang magkaso ngayon, nung naglabas yung desisyon, naghahambog to si Fermin na yun na nga, na may allowance daw yung mga judge at kung ano raw yung edicta sinusunod na. Kasi nungalingan yan. Hindi lang kami kinalaban niya, hindi mga yung huwes. Kaya nga nag-prepare na rin kami ng kaso, kakasuhan namin yan. Hindi naman pwedeng ganyan na akusahan ka, harap-harapan na binigbibigay ka ng pera at dinidiktahan daw. Mali po yan. Akusasyon niya na nabibigyan ng pera, di magkaso siya dun sa mga judge, wag siya magtatarang publiko dahil mali po yun, liabilities po yun. I'm sure narinig na rin yan ng mga honorable member ng judiciary, ng mga judge. Alam nila na yung akusasyon ni Mabulo, maling-mali po yan. Si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur kung saan digdi pinaglinaw kani nahambugon si Fermin Mabulo kan San Fernando, Camarines Sur. Yan mga tugangan kat, teripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata, yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po ang sendung para barata si Junel Cuba, mabalos kan sa idong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod, ang biyaya asin bendisyon kan maala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.